Maiinit na balita ngayong tanghali. Libo-libong mga estudyante sa bansa balik eskwela na ngayong araw. Ilang mga paaralan hindi pa nakakapagsimula ng klase dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Mga estudyanteng balik eskwela masayang sinalubong sa isang paaralan sa Cebu City. Mga mangingisda sa Hagonoy, Bulacan, sinimula nang hanapin ang umunay langis na tumagas mula sa lumubog na MT Terra Nova. Pagdinig ng Senado sa iligal na operasyon ng mga pogo muling ipinagpatuloy ngayong araw. Dating presidential spokesperson Harry Roque dumalo sa hearing. Petisyon para mapatalsik sa pwesto si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, inihain na ng Solicitor General. At Pinoy athletes patuloy sa paglaban upang makapasok sa finals ng Paris Olympics 2024. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 29, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Balik eskwela na ngayong araw ang libo-libong mga estudyante sa bansa para sa pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Gayunman, may ilang mga paaralan pa rin ang hindi pa nakapagsimula ng klase ngayong araw, bunsod ng epekto ng nakaraang bagyo at habagat. Mula sa Carmona National High School sa Cavite, makibalita tayo kay Jed Neresina, live. Jed, kamusta ang unang araw ng pasukan dyan sa Carmona National High School? Yes, Ella, balik eskwela na ngayong araw ang higit 5,000 estudyante rito sa Carmona National High School. Isa lang ito sa karamihang paaralan sa bansa na nagsimula na ang klase ngayong araw. Kaninang umaga ay maulan rito sa lugar, ngunit ayon sa principal ng paaralan ay tuloy na tuloy pa rin ang pasok ngayong araw. Bumisita rin si Department of Education o DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara, kung saan nag-ikot at nag-inspeksyon si Secretary Angara sa ilang mga classroom sa lugar. Ayon sa kalihim, sa kabuuan, maayos naman ang unang araw ng klase sa buong bansa, ngunit ikinalulungkot lang niya na ang ilan ay di nakasabay ngayong araw. Higit 800 paaralan kasi sa bansa ang ipinagpaliban muna ang unang araw ng klase ngayong araw, kung saan higit 800,000 na estudyante ang apektado. Kaya isa sa tinitingnan kakaroon ng makeup classes upang mapunan ang mga nawalang araw ng pasok. Bukod dito, inaasahan pa ng DepEd na madagdagan ang 19.8 milyong estudyante na nag-enroll para sa school year 2024-2025. Ella, may mga humahabol pa rin kasi na mga estudyante ngayong nag-enroll at kahit nagsimula na ang klase. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Sinalubong ng malafiestang selebrasyon ang pagbabalik eskwela ngayong araw ng mga estudyante sa isang paaralan sa Cebu City. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, isa ito sa kanilang estratehiya para ganahang pumasok ang mga estudyante. Mula naman sa Tejero Elementary School sa Cebu City, naroroon si Gladys Tuabi live. Gladys, marami pa rin bang mga estudyante yung umiiyak o yung nakakaranas ng separation anxiety ngayong balik eskwela na ulit? Aga dito sa Tejero Elementary School, iilang bata na lang from kinder to grade 2 ang umiyak nang dalhin sa kani-kanilang classroom. Mas marami pa rin ang estudyante na excited at masaya sa unang araw ng klase.
lalo na nang makita nila ang makukulay na palamuti na nagbigay ng welcoming at festive feel sa paaralan. Ang naturang dekorasyon dito sa Tejero Elementary School ang mga palamuti na ginamit pa sa ginanap na palarong pambansa at hindi na muna inalis para makita ng mga estudyante at mga magulang para magbigay sa kanila ng excitement sa pagpasok sa paaralan. May mga guro rin sa ilang grade levels na naganda pa ng mga props tulad ng wristband, welcome stickers at lollipops para makuha at mabaling ang atensyon ng mga estudyante. Sa mga nakausap nating magulang, kagabi pa lang o at least isang linggo bago ang balik eskwela ay ginawa na nila ang kanilang bahagi para iset ang mood ng mga bata na opisyal nang nagsimula ang pasukan ngayong araw. Gaya na lamang aga ng pag-instill sa isip ng mga bata na makikita na nila ulit ang kanilang mga kaibigan at sabay silang matututo ng bagong lessons. Yan muna ang ating update mula rito sa Cebu City. Balik sa iyo, Aga. Gladys, marami pa rin ba diyang humahabol dun sa enrollment at hanggang kailan yung enrollment? Aga, nakausap natin ang principal dito sa Tejero at Elementary School at maging sa Tejero National High School. Talagang expected nila na this week ay magtutuloy-tuloy ang mga enrollees. Kaya may nakahanda silang mga guro dito na siyang tatanggap sa mga estudyante at magulang para humabol sa enrollment ngayong school year 2024-2025 at inassure naman nila na handa sila at kaya nilang ma-accommodate ang mga estudyanteng madadagdag ngayong school year. Aga. Alright, maraming salamat, Gladys Tuabi. May nakikita na ang pinakamabisang solusyon sa problema sa baha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpupulong nito sa mga gobernador ng Bulacan, Pampanga at Bataan na pangunahing naapektuhan ng matinding baha dulot ng bagyong Karina at Habagat. Sinabi ng Pangulo na kailangan ng magtayo ng water impounding facility sa mga bahaing probinsya lalo na sa Central Luzon. Narito ang report ni Nestor Torres. Nitong Sabado, July 27, isa-isang kinausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga apektadong probinsya sa gitnang Luzon na labis na naapektuhan sa malawakang mga pagbaha dulot ng bagyong Karina at Habagat. Kinausap ng Pangulo ang mga gobernador ng Bulacan, Pampanga at Bataan patungkol sa mga syudad at munisipyo na apektado ng pagbaha. Nakasama na ang distribution ng relief goods at kung mayroong nagkakasakit. Sa Bulacan, ayon kay Governor Daniel Fernando, 17 bayan ang binaha kung saan 300,000 na pamilya ang apektado, habang 2 ang nalunod. Isa namang 5 taong gulang ang nasawi dahil sa diarrhea na posible anyang nakuha sa pag-inom sa potable water. Iniulat din ito na nasa 10 to 12 feet na ang pinakamalalim na naranasang pagbaha sa Bulacan. Sa Pampanga naman ay nasa 20 bayan ang binaha at sa Bataan ay nasa mahigit 10 bayan. Ayon sa Pangulo, matagal ng problema ang baha sa bansa. Para sa kanya, hindi floodgate ang nakikita niyang pinakamabisang solusyon sa baha, kundi ang pagtatayo ng water impounding facility mula sa mataas na lugar sa mga probinsya para maipon muna bago ito tuluyang bumaba sa mga residente. Hindi na nakayanan ng mga ating mga slope protection, ng ating mga flood control, ating mga dike. So we have to find another way to do it. Kaya palagay ko yung impounding talaga yung funds ang pinaka magiging solusyon dyan. Para naman kay Governor Fernando at Vice Governor Alex Castro ng Bulacan, mabuti umano kung ituloy ang mega dike project mula sa Bataan to Cavite at dredging system na rin para mahukay ang tubig sa ilog. Mega dike, ano po, na itatayo mula, at least mula Bataan hanggang Cavite kung maaari, para maharang na talaga yung pagpasok ng mga tubig. Tapos siyempre may mga pumping station to para yung bababa dito sa taas, saka sa kabundukan, may pump naman pa kabila. Ano po? So yun yung nakikita ko na solusyon dito. At medyo malaking halaga talaga ang kailangan natin dito talaga. Ito yung hinahin na natin sa ating mga Pangulo noong mga nakaraang taon. Samantala, hindi lang baha ang alalahanin ngayon sa Central Luzon.
Isa rin sa problema ngayon ay ang sinasabing oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan na umano'y nakarating na sa bayan ng Hagunoy. Pero sa ngayon ay wala pa itong malinaw na ebidensya ayon sa ilang mangingisda na pumalaot sa dagat dahil wala pa naman silang nakikita sa ngayon. Pero mariin ay pinag-utos ng Pangulo sa Office of the Civil Defense na i-monitor ito hindi lang sa Bataan kundi sa Bulacan at Pampanga na katabing probinsya. Ito is a little more complicated. So anyway, let's just stay in touch with everyone. Mag-coordinate tayo mabuti. Ang central agency for this is the OCD. So if there are any developments, meron kayong nakikita nangyari, i-report ka agad sa OCD. Sinabi ng Pangulo na kung magagawang mag-early harvest ng isda sa mga palaisdaan ay gawin na para maiwasan pa itong mapulyot ng posibleng tumagas na langis. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang mahigit 5,000 bagong proyekto para sa flood control sa National Capital Region. Ito ang kinumpirma ng Department of Public Works and Highways matapos ang mga pagbaha na naranasan sa Metro Manila noong nakaraang linggo. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nagdulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila noong nakaraang linggo, bunsod ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Ayon sa Department of Public Works and Highways, mas matindi pa ang baha na naranasan kung hindi dahil sa mga flood project ng pamahalaan. We have completed po more than 5,500 plus flood control projects simula po noong July 2022 hanggang May 2024 at karamihan po nito ay nagsimula even prior years kaya po natapos namin. While maybe another 5,000 plus are ongoing right now. Paliwanag pa ng DPWH, hindi na rin kinakaya ng mga drainage system ang matataas na volume ng tubig ulan na nararanasan ngayon. Dagdag pa dito ang malaki ng populasyon ng National Capital Region. Malaki na po yung population compared sa carrying capacity ng NCR. Wala na po tayong lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaugnay sa konstruksyon ng local drainage systems na kokonekta sa mga national drainage. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bunsod ng nagdaang bagyong Karina at habagat, tumaas ngayon ang presyo ng gulay mula sa Benguet. Ayon sa mga nagtitinda doon, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ngayon ng gulay. Mula sa La Trinidad, Benguet, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta na ang mga kalsada dyan sa Benguet? Lahat ba ay pwede na ulit madaanan ng mga motorista para maihatid sa La Trinidad Trading Post ang kanilang inaning gulay? Yes, Ella, magandang balita nga dahil sa ngayon ay bukas na ang lahat ng kalsada sa Benguet Province maliban sa Benguet Nueva Vizcaya na mayroong one lane passable dahil nga sa naitalang landslide. Tumaas ang presyo ng gulay mula sa Benguet dahil sa malakas na pag-ulang dala ng hanging habagat sa Northern Luzon. Ayon sa mga magsasaka sa probinsya, natapyasan ang supply ng highland vegetables at pahirapan din ang pagbiyahe sa mga naturang produkto mula sa mga taniman kaya tumaas ang presyo ng hanggang 20 pesos kada kilo. Halimbawa na lamang ng patatas na dating 40 to 50 pesos kada kilo ngayon nasa 50 to 70 pesos na. Ang carrots na dating 30 to 50 ngayon nasa 100 to 120 per kilo. Ang repolyo na dating 10 kada kilo ngayon 25 pesos na. Ang cauliflower naman at ang broccoli na dating 45 ngayon 70 pesos na per kilo at ang sayote na 18 to 20 pesos ngayon nasa 25 pesos kada kilo.
Sa ngayong araw po ma'am, biglang tumaas po yung first class. Pero yung second class, steady po na mababa ang presyo. Ang laki ng agwat ma'am, first class 20, second class 10. Gawa ng yung bagyo na Karina, nasira yung mga first class na repolyo. Ella, yung 80% na gulay sa bansa ay nagmumula sa Benguet tulad ng carrots, repolyo, cauliflower at letsugas. At karamihan din ng may binabagsak na gulay dyan sa Metro Manila ay nanggagaling dito sa Benguet Province. Sa ngayon nga ay nakakaranas po tayo ng makulimlim at umaabot nga ngayon dito sa Strawberry Farm. May mga nakikita kaming mga turista ngayon dito sa La Trinidad sa Strawberry Farm, pero bigo silang makababa sa mismong taniman ng strawberry dahil maputik ang kanilang dadaanan. Yan muna ang balita mula dito sa La Trinidad. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Grace Doctolero. Formal nang isinumite ng Department of Budget and Management ang 2025 Proposed National Expenditure Program ng Marcos Administration sa House of Representatives ngayong araw. Nagkakahalaga ito ng 6.352 trillion pesos na higit 10% mas mataas sa 2024 national budget. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano-anong ahensya yung may pinakamataas na panukalang pondo para sa susunod na taon? Aga, formal nang natanggap ng Kamara ang panukalang pambansang budget para sa taong 2025 mula sa Marcos Administration sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. Nagkakahalaga ito ng 6.352 trillion pesos. Katumbas ng 22.1% ng Gross Domestic Product o GDP. 10.1% na mas mataas ito sa 2024 national budget. May pinakamataas naman na halaga ng panukalang pondo para sa susunod na taon ang sektor ng edukasyon na may 977.6 billion pesos. Sinundan ito ng Public Works na may 900 billion pesos, Health Sector na may 297.6 billion pesos, Interior and Local Government na may 278.4 billion pesos, at Defense na may 256.1 billion pesos. Pang-anim sa priority sector ang social welfare na may proposed budget na 230.1 billion pesos. Sunod ang agriculture na may 211.3 billion pesos, transportation na may 180.9 billion pesos, judiciary na may 63.6 billion pesos, at justice sector na may 40.6 billion pesos. Pangako ng House Leadership, ipapasa ng Kamara ang proposed budget bago ang unang recess sa buwan ng October. Gayun din ang pagkakaroon ng maigting na deliberasyon at pagrepaso sa panukalang budget upang matiyak na mapupunta ang bawat sentimo ng pondo ng pamahalaan sa mga proyektong pakikinabangan ng bawat Pilipino. Pinangunahan ang ceremonial turnover ngayong araw na Budget Secretary Amena Pangandaman, House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng liderato ng Kamara. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Good news para sa mga motorista. Magpapatupad ng rollback sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, July 30. Sa abiso ng mga oil company, bababa ng 85 centavos per liter ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 75 centavos naman ang magiging bawas sa gasolina at 80 sentimos na tapyas sa kerosene. Naakitaan ng pagtagas sa siyam na valve ang lumubog na MT Terra Nova sa Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, minimal pa lamang sa ngayon ang mga nakitang leak. Gayunman, uumpisahan na ang siphoning sa lalong madaling panahon. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Hindi natuloy kahapon, araw ng linggo, ang nakatakdang pagsisimula ng siphoning o pagsipsip sa 1.4 million liters ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakitaan ng leak o pagtagas sa siyam na valve ng mga tangke ng barko. Kaya uunahin na muna na pigilan ang pagtagas ng langis bago isagawa ang siphoning. The order from Admiral Gaban, and as per guidance of the President, ay takpan muna yung mga valves, i-sealed muna
bago magsimula ng siphoning operations para hindi na magkaroon ng anumang leak na tatagas pa mula dun sa oil tanker. Pero ayon sa PCG, minimal lamang ang tumatagas sa mga bulb ng barko. Hanggang ngayong araw ng Lunes lamang ang ibinigay na deadline sa salvaging company para matakpan ang mga nagli-leak na bulb. Sa Martes na planong muling ipagpatuloy ang pagsisimula ng siphoning kapag natakpan na ang lahat ng mga leak. Ando na yung mga barko, lahat ng equipment na kailangan ng harbor staff naka-preposition na at hindi lang nila magalaw pa. At alam na rin natin yung position ng barko, hindi lang nila magalaw pa kasi because of the leak. Priority natin na masil muna yung mga valve, yung mga vents na mayroong mga leak. Isa pa rin sa balakid ngayon sa lugar ay ang kondisyon ng panahon. Mula naman sa layong 10 hanggang 14 na kilometro na inabot ng oil spill mula sa lumubog na barko, ngayon ay nasa 2 hanggang 3 kilometro na lamang ang lawak nito. Ito yung last position ng Terra Nova, tsaka ito yung location ng mga oil na medyo thick pa, no? Around 2 to 3 kilometers lang ito. Maaring yung iba nagpuntahan na sa ibang lugar o yung iba ay nag-disperse na because yun na nga, may disperse na tayong ginamit. Sinabi rin ng PCG na manageable pa rin ito dahil pwede pang lagyan ng dispersant ang tumagas na langis at pagkatapos ay maaari na itong alisin sa tubig. Samantala, sa inilabas na larawan ng Greenpeace Philippines, ipinakita ang makapal na langis na tinatayang nasa layong 4 na kilometro mula sa baybayin ng Hagonoy, Bulacan. Ngunit ayon sa PCG, dapat munang i-double check ang pinanggalingan ng mga larawan. Dahil base sa counter-check na isinagawa nila, wala silang nakitang ganitong langis sa karagatang sakop ng Hagonoy, Bulacan. Bukod sa Bulacan, sa ngayon ay wala pang nakikitang oil spill na napapadpad sa Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pangamba ang mga residente sa Barangay Mount View, Mariveles, Bataan sa posibleng maging epekto sa kanilang kabuhayan ng lumubog na motor tanker sa katubigang malapit sa kanilang lugar. Mula sa Mariveles, Bataan, nagbabalik si Ryan Lacanlale live. Yes, Ryan, go ahead. Magandang tanghali sa'yo. Ella, natatakot yung mga residente dito sa Villa Carmen, Barangay Mountain View, Mariveles, Bataan sa posibleng maging epekto sa kanilang kabuhayan at maging sa kanilang kalusugan nitong oil spill na dulot nitong napaulat na lumubog na MT Jason Bradley dito sa malapit sa kanilang baybayin na nasa 500 meters lamang ang layo ng Mountain View. Sa kwento ng mga residente, araw ng Lunes, nang makita nilang may 4 na barko na nakaangkla malapit sa baybayin ng Villa Carmen, Barangay Mountain View. Pagkatapos ng bagyo, napansin nila na umalis ang 3 barko. Noong araw ng Biyernes ay nalanghap nila ang masangsang na amoy na gasolina dito sa baybayin. Tinatayang nasa 500 metro lamang ang layo ng pinaglubugan ng motor tanker mula sa baybayin ng Mountain View. Kwento pa ng residenteng si Aling Inday nitong Biyernes din na nang bumili siya ng isda sa palengke ay nangangamoy ito ng diesel. Pero aniya sa kabila nito ay kinain pa rin nila ang isda. Sa ngayon ay pinalibutan na ng oil spill boom ang lugar kung saan lumubog ang motor tanker. May isang barko na nakaantabay sa lugar bukod pa sa 2 barko ng Philippine Coast Guard. Kaninang umaga ay nakitaan rin natin ang chopper na nag-iikot dito sa paligid ng pinaglubugan ng barko na nagsasagawa ng aerial inspection. Paglilinaw ni Kapitan Amorsolo Santos, ang Barangay Mountain View ang nakakasakop sa lugar ng pinaglubugan ng motor tanker. Samantala, ngayong araw ay nakatakdang isagawa ang pagtatakip sa leak sa MT Terra Nova
na isa ring motor tanker na lumubog dyan naman sa lugar ng Limay, Bataan. Makikita mo dito sa aking likuran, Ella, andun yung dalawang barko ng PCG at nandito naman sa gawing kanan nila yung barko at nakikita pa dyan, kung isusum yung camera, makikita pa rin dyan, Ella, yung buntot noong nakalubog na barko at hinarangan nila yon dahil dinadaanan ito ng mga barko papasok papunta ng Manila Bay. Yan muna ang latest mula dito sa Maribeles, Bataan. Balik sa iyo, Ella. Ryan, may hakbang na bang ginagawa ang mga lokal na opisyal dyan para masuri yung mga isdang itinitinda sa palengke? Kasi nabanggit mo na may naibibenta na amoy diesel? Ella, sabi ng mga residente dito, pinagbawal na ng barangay at ng lokal na pamahalaan yung paghuhuli, pagkain ng mga isda dito. Pero nakita natin na meron pa rin tayong mga kababayan, lalo na kaninang umaga, na lumalaot at nangingisda pa rin dito sa paligid nitong mga baybayin dito, malapit sa pinaglubugan nitong motor tanker. At sa ngayon ay inaantay pa rin natin yung konkretong detalye mula sa Philippine Coast Guard dahil maging sila kahapon ay hindi pa nila nakukuha yung kompletong detalye nitong paglubog ng barko na ito. Dahil merong mga residente dito na nagsasabi na nauna pa raw itong lumubog kesa doon sa MT Terra Nova doon sa Limay, Bataan. At yan nga ang ating isa sa mga kinukumpirma, maging yung kanilang hakbang na isinasagawa dito para maproteksyonan yung ating mga kababayan. Bahan na ba kayo dyan sa baybayin na mga patay na isda na inaanod at merong langis? Dito sa baybaying ito, mula kaninang umaga na pagpunta namin dito, wala pa naman kaming nakikitang mga patay na isda. Pero mayroon silang pinapakitang video kanina yung mga residente na itong mga nakaraang araw ay mayroong mga isda na mayroong langis. At gayon din may sinasabi dito sa may Limay, Bataan naman na mayroong mga isda daw doon na namatay. At yun ay ating kukumpirmahin pa mamaya. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ipinag-utos ng Bureau of Immigration o BI sa lahat ng mga dayuhan na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na voluntaryo na ang mga itong umalis ng bansa. Narito ang report ni Dante Amento. Aabot sa 20,000 mga dayuhan na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGOS ang inaasahang aalis ng bansa. Kasunod ito ng mandato ng Pangulo sa kanyang ikatlong State of the Nation Address na ipagbawal na ang POGOS sa Pilipinas. Kaugnay nito, ayon sa Bureau of Immigration, ipinag-utos ni Commissioner Norman Tansinco na voluntaryo nang umalis ng bansa ang mga ito. Dagdag pa ni Commissioner Tansinco, inaasahang susunod ang mga POGO company sa direktibang ito. Kailangan namang umalis ang lahat ng dayuhang manggagawa ng POGO matapos na isara ang kanilang mga kumpanya o 59 na araw matapos ang downgrading order. Maglalabas din ang kawanihan ng cancellation order para sa lahat ng mga inisyong visa sa ilalim ng POGO o IGL o Internet Gaming Licenses Companies. Umaasa ang BI na mapayapang susunod ang mga kumpanya at manggagawa ng POGO dahil kung hindi ay maghahain anya sila ng deportation case laban sa mga ito. Tutugisin din ng BI ang mga dayuhan na mananatili pa rin sa bansa kahit ipinasara na ang kanilang kumpanya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaking bilang ng mga Pilipino ang sinusuportahan ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS sa buong bansa. Batay ito sa pinakahuling survey ng Okta Research. Sa resulta ng tugon ng masa survey, makikita na sa 1,200 respondents na may edad na 18 taong gulang pataas, 83% ang sumusuporta sa nationwide POGO ban. Nasa 12% naman ang hindi sang-ayon, habang nasa 5% naman ang hindi alam ang ibibigay na opinyon. Isinagawa ang face-to-face non-commissioned survey interview noong June 26 hanggang July 1 ng taong kasalukuyan.
Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng Senado ang pagdinig kaugnay sa kontrobersyal na mga issue na kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operator sa POGO. Kabilang sa mga dumalo sa hearing ngayong araw, si dating Presidential Spokesperson, Attorney Harry Roque. At mula sa Senado, ang detalya hatid ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang latest dyan sa POGO hearing at sino-sino ang mga bagong dumalo ngayon? Ella, nagsimula na ang pagpapatuloy sa pagdinig sa Senado kaugnay nga sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa pagpapahayag ng pasasalamat ni Senator Risa Ontiveros kaugnay nga sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nga nitong i-anunsyo sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang tuluyang pagbaba ng POGO sa bansa. Kaugnay nito ay nais tiyakin ni Senator Ontiveros ang mga hakbang ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa phase-out ng POGO. Kasabay ng 60 araw na palugit na ibinigay sa mga foreign POGO worker na listanin ng Pilipinas, nais malaman ng Senador kung paano masisiguro na ang mga masasamang loob na nakapasok sa bansa ay hindi maabsorb sa mga iba't ibang illegal na aktibidad. Nais din nitong tiyakin ang pagbibigay ng tulong sa mga foreign nationals na biktima ng human trafficking at sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa POGO na mawawalan ng trabaho. Nauna nang hinarap sa komite ang dating accountant ni Alice Go na idinitine sa Senado na si Nancy Gamo. Dito sinabi nitong 2012 niya nakilala si Go at kinumpirmang siya ang nagasikaso sa incorporation papers ng ilang kumpanya ng pamilya Go at 2 umanong POGO companies. Ngunit nilinaw niyang project-based lamang siya at 2017 pa umano niya huling nakita ng personal ang suspendidong alkalde. Huli umano niyang nakausap si Go sa telepono noong nakaraang taon nang magpa-incorporate sa ikalawang POGO company. Nagbigay rin ng inisyal na impormasyon sa pagdinig si Attorney Harry Roque, ang itinuturong legal head ng Lucky South 99 na may operasyon ng POGO sa Porac, Pampanga. Partikular ito sa na-raid na bahay sa Benguet kung saan nakatira umano ang isang babaeng Chinese na may kaugnayan sa POGO operation sa Bamban, Tarlac. Itinanggi ni Roque na pagmamayari niya ang naturang bahay, ngunit sinabi nito na tumira ito dito matapos magsilbi sa gobyerno. Tingin ni Roque, may gusto umanong manira sa kanya, kaya iniugnay ang kanyang pangalan sa POGO. Sa ngayon, Ella ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig sa Senado nitong kaugnay nga sa POGO kung saan inaalam din ni Senator Jigoy Estrada ang kinaroroonan ni Alice Go. Yan muna ang latest balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naisampa na ngayong umaga ang co-warrant petition laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ng Office of the Solicitor General. Kini-question nito ang legalidad ng pag-upo ni Go sa pwesto. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, saan isinampa ang petisyon ng Office of the Solicitor General? Magandang tanghali aga. Ayon kay Solicitor General o Solgen Minardo Guevara, isinampa ng kanyang tanggapan ang co-warrant of petition laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Maynila kanina sa Manila RTC Branch 34. Ang petisyon ng Office of the Solicitor General o OSG ay matapos nga ang investigasyon sa alkalde dahil sa issue ng kanyang citizenship at eligibility nito bilang alkalde. Ayon kay Solgen Guevara, binigyang diin nila sa petisyon na si Alice Go alias Go Huaping ay illegal ang paghawak sa kanyang posisyon o tungkulin bilang alkalde ng Bamban dahil hindi ito Filipino citizen kundi Chinese national. Kaya ineligible o hindi siya pwedeng tumakbo sa elective public office. Ang ginawa ni Go anya ay serious dishonesty o hindi pagiging tapat alinsunod sa local government code. Hiniling ng OSG aga sa korte na ipawalang bisa ang deklarasyon ng pagiging alkalde ni Go at alisin siya sa pwesto. Samantala, aga kinukunan din natin ng pahayag itong mga abogado ni Mayor Go hinggil dito sa naisampa ng formal na naisampa sa kanila na petition for co-warrant na layon nga niyan
ay mapatalsik sa pwesto ang alkalde. Subalit sa ngayon ay wala pang tugon sa atin ang kampo ng alkalde. Yan man ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Isang open letter ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte para kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na may kaugnayan sa pagkakatanggal ng kanyang security detail. Ayon kay VP Sara, ito ay isang malinaw na political harassment. Mula sa Davao City, ang detalya hatid ni Lalaine Moreno live. Lalaine, ano-ano ang detalye ng open letter ni VP Sara at may tugon na ba dito ang PNP Chief? Ella, kaninang umaga inilabas ni Vice President Sara Duterte itong kanyang open letter kay PNP Chief Marbel. Pero hanggang sa ngayon, hinihintay pa natin kung ano ang magiging tugon ni PNP Chief Marbel dito. Pero una niyang pinahayag na kulang ang tauhan ng Philippine National Police, particular na dyan sa National Capital Region, kaya kailangan nilang hugutin itong 75 na security detail ni Vice President Sara Duterte. Pinatikos ni Vice President Sara Duterte si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay ng issue sa pagbawi nito sa 75 pulis na naka-assign para sa kanyang security detail. Sa open letter na inilabas ni VP Sara kaninang umaga para kay PNP Chief Marbil, sinabi nitong ni-recall ni PNP Chief ang kanyang 75 na PSPG o PNP Police Security and Protection Group personnel matapos siyang mag-resign bilang Secretary ng DepEd at paglabas sa cocaine video kung saan makikita ang umano'y mukha ni Pangulong Marcos na gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay VP Sara, ito ay malinaw na political harassment. Lalo na't kasamaan niya sa mga tinanggal na escort ay mga pulis na kanyang pinagkakatiwalaan dahil dati na silang nagsisilbi bilang security personnel niya noon pang 2007. Ang ilan dito ay naging security detail din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Noong nakaraang linggo ay kinumpirma ni VP Sara na tinanggal ni PNP Chief Marbel ang nasa 75 PSPG na naka-assign sa kanya. Ginawa umano ang pagbawas sa unnecessary deployment ng mga security personnel sa low-threat individual para madagdagan ang puwersa ng mga pulis lalo na sa National Capital Region. Sinabi rin ni PSPG Director Police Brigadier General William Sigon na may 31 na PNP personnel pa na nanatili kay VP Sara at nasa National Capital Region naman ang 75 na PSPG personnel. Giit ni VP Sara, hindi naman makakaapekto sa kanyang trabaho bilang ikalawang Pangulo ng bansa ang pagbabawas sa kanyang security personnel mula sa PNP. Pero ang hindi niya umano matitiis ay ang pagsisinungaling ni PNP Chief tungkol sa issue. Particular na ang umano'y sinabi nitong request for relief na hindi umano nangyari at ang tila palaging pagbanggit sa pangalan ni VP Sara sa tuwing magpapa-interview sa media. Anya, sana lang matapos na ang usaping ito dahil mas marami pang suliranin ng bansa na mas dapat pagtuunan ng mga nasa kapangyarihan. Hiling ni VP Sara kay PNP Chief Marbil, huwag na siyang banggitin sa mga interviews niya at magsabi ng totoo para hindi anya magkabuhol-buhol ang kanyang kwento. Sa inilabas naman na pahayag ni Senador Bato de la Rosa, sinabi nito sa mga dating PNP at AFP na magaling sa armed combats at nais magbigay ng seguridad kay VP Sara na magsalita na at kung maaari ay mag-volunteer para sa proteksyon ni VP Sara. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nasawi ang isang individual habang mahigit 30 naman ang nasugatan dahil sa naganap na pagsabog sa isang pribadong gusali sa Legazpi City, Albay noong Sabado. Narito ang report ni Brian Baldarahe. Isa ang kumpirmadong patay habang hindi bababa sa 30 naman ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa isang establishmento sa siyudad ng Legazpi sa Albay bandang umaga noong Sabado, July 27. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, naganap ang insidente sa itaas na bahagi ng naturang gusali. Dahil sa nangyaring malakas na pagsabog, bumagsak ang ilang parte ng kisame at nagkabitak-bitak ang dingding ng establishmento.
Nadamay din ang isang sasakyan na nakapark sa labas nito. Agad naman nakaresponde ang 911 Emergency Response Team ng Legazpi Local Government Unit upang isugod sa pinakamalapit na ospital ang mga nasugatan. Ayon sa Albay Police Provincial Office, gas leak mula sa tangke ng LPG ang tinuturong dahilan ng naturang insidente. Kaugnay nito, pinabulaanan din ng PNP na explosive devices ang dahilan ng nangyaring pagsabog. Kasalukuyan naman nagpapagaling sa ospital ang mga nasugatang individual. Brian Baldaraje, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy sa paglaban ng Filipino athletes upang makapasok sa finals ng Paris Olympics 2024. Samantala, nangunguna sa medal standings ang mga bansang Japan, Australia, Estados Unidos, France at South Korea. Ang detalye sa ulat ni Wina Bermundo. Patuloy sa paglaban ng Filipino athletes upang makapasok sa finals ng Paris Olympics 2024. Finalist sa tatlong Paris Olympic Gymnastics events ang pambato ng Pilipinas na si Carlos Yulo. Ito ay matapos opisyal na makapasok sa finals ng tatlong kategorya ng Men's Artistic Gymnastics. Nilampasan naman sa boxing ring ng Filipino boxer na si Ira Villegas ang katunggaling si Yasmin Motaki ng Morocco sa pamamagitan ng unanimous decision sa women's 50 kg event. Sa Biyernes, August 2, makakaharap naman ni Villegas ang pambato ng Algeria sa round of 16. Pasok naman sa quarterfinals sa Giovanni Delgaco sa women's rowing single sculls event. Kauna-unahang Pinay rower sa kasaysayan ng Pilipinas si Giovanni Delgaco. Tinalo naman ng Filipino fencer na si Sam Katantan, si Mariana Pistoia ng Brazil sa score na 13-15. Kahit may knee injury, naka-advance ito sa table 32. Gayunman, hindi nito napataob si Ariana Irigo ng Italy, isang Olympic gold medalist at natalo ang pangbato ng Pilipinas sa women's fencing score na 12-15. As of 7 a.m., July 29, Philippine time, nangunguna sa medal standing ang mga bansang Japan, Australia, Estados Unidos, France at South Korea. Wala pang nasusungkit na medalya ang Pilipinas. Wina Bermundo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakalap ng $200 million o 11.7 billion pesos ang election campaign ni US Vice President Kamala Harris sa loob ng isang linggo. Nakakuha rin ito ng 170,000 na bagong volunteers 7 araw matapos na maging presidential candidate ng Democratic Party. Noong linggo, July 28, tinapos na ni President Joe Biden ang kanyang re-election bid at inendorso si Harris para sa November 5 vote laban sa Republic former President na si Donald Trump. Nagtipon at pinagluksan ng libu-libong miyembro ng Druze community sa Israeli-occupied Golan Heights ang pagkasawi ng mga bata sa isang rocket strike. Kinondena ng global leaders ang pag-atake at sinusubukang pahupain ang tensyon sa pangambang pagmulan ito ng panibagong sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Batay sa White House, ang Iran-backed militant group ang nasa likod ng pag-atake kung saan 12 kabataan ang nasawi. Itinanggi naman ito ng Hezbollah. Panalo ang Team Goodwill sa exhibition game ng UVL Season 2 Finals laban sa Team Charity sa PhilOil Eco Oil Center, San Juan City kahapon. Nasungkit naman ng AFP Lady Gunnar ang kampyonato matapos talunin ng PNP Lady Patrollers sa 3-2. Habang nakatanggap naman ng tulong pinansyal ang mga chosen beneficiary ng mga nanalong grupo. Narito ang report ni Harry Ilagan.
Naging makabuluhan ang pasimulang labanan na pinagsamang puwersa ng UVL All-Stars, Team Charity, laban sa Piling Volleyball Stars ng PSL at PBL sa sinagawang exhibition game ng UNTV Volleyball League Season 2 Finals kahapon. Nanalo naman ang Team Goodwill na pinungunahan nila Coach Jovelyn Gonzaga at Royce Tobino. Nakakatuwa siya kasi we get to play the sport that we love, and at the same time yun na na-extend natin yung tulong natin, and nakasarap sa feeling lalo kasi nakasama namin yung mga seniors namin and yung mga retired na teammates namin na nakakasama kami dito. Nagiging katuwaan siya, at the same time very competitive, and yung mga tao dito sa arena sobrang nag-enjoy sila sa game. Thank you po sa UNTV, sobrang grateful kami nakapunta po dito at may natulungan po kami. Tumanggap naman ng 50,000 pesos ang Child House Foundation na napiling benepisyaryo ng Team Goodwill. Nagpapasalamat po kami, masayang-masaya po kami kasi syempre yung napanalunan po nila, yung hirap na pinalunan po nila para ma-achieve po yung ganung amount. Malaking tulong na po yun sa amin para madagdagan po yung mga buhay ng mga bata na. Nakuha ng AAP Lady Gunner ang back-to-back championship matapos nitong pataubin ang PNP Lady Patrollers sa 3-2 sa score na 16-25, 25-22, 25-22, 21-25 at 15-8. Nakapagtala rin ang AAP Lady Gunner ng 62 attacks, 3 blocks at 7 aces sa tulang nila Pantino, Hake, Betinho, Madulit at Mabayad. Habang may 58 attacks, 6 blocks at 5 aces naman ang PNP Lady Patrollers sa tulong ng depensa ni Ronquillo, Gomez, Oliveros at Itukas. Na-utilize lahat ng imports. Actually, kahit na meron kaming pagsubok before the finals, hindi talaga kami nakakompleto. So pero nandyan pa rin yung puso nila para lumaban talaga, para sa aming beneficiary. Maraming salamat sa UNTV Volleyball League kasi napakalaking halaga po talaga at napakalaking tulong na maibibigay natin sa beneficiary. Sabi ko sa kanila, tiwala lang. Kaso lang na medyo nawalan sila ng energy sa 5 set, medyo nag-cramps na yung seater namin, medyo hindi na maganda yung breaks of the game. Pasalamat kami kay Kuya Daniel Rason sa pag-imita dito sa pagsali ng Liga ng mga Public Servant. Sana next year makasali pa rin yung PNP. Napili namang Finals MVP si Lilet Mabayad at Best Import naman si May Madulid ng AAP Lady Gunner. Lahat ng paghihirap ko noon pa nag-work dito sa UNTV. Hindi ko talaga ina-expect. Ang gusto ko lang is manalo kami. Yun, sabi ko sa kanila, all out na ngayon kasi wala naman talaga totoong rewind sa totoong buhay. Kaya dapat buhos lahat ng hirap sa training. Siyempre very happy kasi lahat ng hirap, lahat ng sacrifices namin, lahat ng ginawa namin para sa team is worth it. Nakatanggap naman ng tulong pinansyal ang chosen beneficiary ng Lady Gunner at Lady Patrollers. Para kay Colonel Jonah Dalagit, bukod sa 18 department na natutulungan ng V-Luna Medical Center, ilalaan din nila ang 1 milyong premyo sa mga sundalong nakaranas ng trauma sa digmaan. Pero ito nakatalaga sa Department of Mental Health and Behavioral Science kasi meron tayong mga sundalo na admitted doon na may trauma. So para maging masaya sila sometimes, na bibigyan sila ng something for a gift for them, itong activity na to talagang napakahalaga para sa kanila. So nagpapasalamat kami talaga sa UNTV na it's not only a game for the players and game for the recipient, yung charity at sa mga tao nangangailangan talaga. 500,000 piso naman ang natanggap na tulong pinansyal ng Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Services, PARS Foundation International Incorporated. Ayon sa founding president nito na si RC Fabon, bukod sa feeding program, food pack giving, medical at dental mission, isa din sa tinututukan ng PARS Foundation ang pagtulong sa mahihirap na estudyante. Nagkakanak po
kami ng Brigada Eskwela at Balik Eskwela kung saan namamahagi po ang Parks Foundation katuwang ang ating kapulisan sa mga estudyante na karapat-dapat na mabigyan ng mga school supplies, mga sapatos. Meron din po kaming laptop distribution sa mga bata na karapat-dapat makatanggap po nito. So malaking tulong po sa ating mga estudyante na nangangailangan po talaga ng tulong. Sa UNTV, lalong-lalo na po kay Kuya Daniel Razon, maraming salamat po sa inyong proyekto na katulad nito, sa inyong pong palaro na katulad nito. Nagpasalamat naman si Commissioner Ronnie Magsanok sa mga walang sawang sumusuporta sa Liga ng Public Servants, ang UNTV Volleyball League. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, na laging nagsasabi ang paggawa ng mabuti ay hindi nagbubunga ng masama. Pagpupugay sa MCGI, sa pagsama, pakikiisa, at higit sa lahat, pagsuporta, umulan, umaraw, sa hirap at sa ginhawa, lagi namin kayong kasama. Maraming salamat. Pagsaludo sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Marami pong salamat mula sa 6 na mga teams. Ngayon, 8. Saludo kami sa AFP, saludo kami sa PNP, at saludo kami sa BFP. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 8, versikulo 22 na nagsasabi, "Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.